Let us give the best clap, best clap, best clap, best clap. Best worship, adoration to the King of Kings and the Lord of Lords. Oh, hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you for today. Thank you for the strength. Salamat din, O Diyos, sa kalakasan na meron kami ngayon to worship you in spirit and in truth. Thank you so much, O God, that you brought us here safe and sound, Lord. Salamat din, Panginoon, sa iyong presensya na aming nararanasan. Mula umpisa, pagtapak pa lang namin sa lugar na ito, you are already encountering us, O God, in a unique way. Salamat din, O Diyos, sa aming mga kasama in the online, Panginoon. I pray that you also be with them and deal with them accordingly in Jesus' name. Lord, I pray that today, kami po ay magpapasiyasat ng aming buhay. Lord, salamat dahil kami po ay mananalamin ngayong araw na ito mula sa iyong mga salita. Let your word be a reflection of our lives today. And Lord, kung may makikita man kaming pangit sa aming salamin, Panginoon, ready kami na magpatuwid. Ready kami, Panginoon, na alisin ang anumang makakasira sa aming imahe, Panginoon Diyos, sapagkat you are our image. Salamat, Lord God, forgive us from any sin that we have made, thought of, or said, Lord God, kami po'y patawarin ninyo. Lord, linisin nyo kami ng inyong dugo. And today, Lord, we will not only be informed by your word, we will be transformed from glory to glory. Lord, today, dadaloy ang answered prayers, dadaloy, Panginoon, ng healing and deliverance. Lord, sa lugar na ito, dadaloy ang maraming pagpapala na inilaan mo pa sa bawat isa. At Lord, walang pare-parehong pagpapala. You will give unique blessings and favor to each and everyone today. Lord, we thank you. Punuin mo kami ng spirit of expectancy ngayong araw na ito. Bless also the worship services all throughout the globe. I-bless nyo rin po't ingatan ng aming minamahal na Apostle Bishop Art and Reverend Lynn na ngayon ay nasa United Arab Emirates. Bless them, O God, and protect them. And we declare the victory of all your works in that place. In Jesus' name. We honor you, Lord God, and we seal this prayer by your blood, and we claim the victory of today. And even not only today, but even the days beyond. This we all pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Let us all declare Luke chapter 4, verses 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Amen. Balakpakan natin si Jesus. Ano po ulit yung proclaim the acceptable year of the Lord? This year is the year of the Lord's favor. Amen. Thank you, Lord. And let's declare also our culture as JA1 family. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Sabi muna sa katabi, I'm super happy that you are here. Amen. Saan po kayo nag-date nung February 14? Taas ang kamay ng mag-asawahan dito. Raise your hands, mga mag-asawahan. Kayo ba naman yung mga asawang babae na bigyan kahit kaunting Santa Ana ng inyong asawa? Hindi lang po Santa Ana, binigyan ko pa yan ng Santa Rosa. Praise God. Thank you, Lord. Sino ho ditong na problema dahil wala po siyang naging kapag-ibig nung February 14? Okay. Alam niyo, mapalad kayo kung kayo po ay walang nakadate o mapalad din kayo. Bakit? Kasi po, may nabasa po ako, huwag problemahin ang pag-ibig. Kusang ikakaltas yan sa payslip. Kapag ka nababawasan ng iyong payslip, ibig sabihin, puno ka ng pag-ibig.
Amen? Bakit? Kasi ginagamit mo yan to give to your loved ones. Kaya today, pag-uusapan po natin is about family. Everybody say, I love my family. At ang title po ng ating pag-uusapan is Cherish Your Family. Sino po dito ang kasama niya kanyang mga magulang or kapatid ngayon? Raise your hand. Okay. Sino po yung hindi niya kasama ang kanyang mga kapamilya today? Raise your hand. Yung ayaw talagang tumaas ang kamay kahit anong mangyari. Isa pa, yung hindi mo kasama ang iyong kapamilya, raise your hand. Okay. Yung kasama mo naman ang iyong kapamilya, raise your hand. Ang makakasama mo ang iyong pamilya, magsasamba dito sa tamang panahon ni Lord, raise your hand. Yung maboborn again ang iyong buong pamilya, raise your hand. Amen. Sabihin nyo, akin yun. Yung mas may strength, akin yun. Sabihin mo sa kaliwat kanan mo, maboborn again ang pamilya mo. Alam niyo po itong cherish, the word cherish is not a simple word. Kung ako'y tatanungin, mas gugustuhin kong piliin po yung salitang cherish kaysa love. I was thinking about the title, ang lalagay ko sana, Love Your Family. But then, cherish is a more or a higher level of love. Bakit? Ano ibig sabihin ng cherish? It means to protect and care for someone or something lovingly. And it also means that you value someone or something so highly. Nagbibigay ka ng mataas na level ng pagpapahalaga at pag-iingat sa iyong pamilya. Naglalagay ka ng mataas na pagmamahal at value sa iyong pamilya. Makakapamili ka ng asawa, pero hindi mo mapipili ang iyong pamilya. Nung ipinanganak ka, yan na yung pamilya mo. Tama? Sino ditong masaya at yun ang pamilya niya? Abay, dapat lang, wala ka na magagawa. Yan ang niregalo ng Diyos sa iyo ng pamilya. Bakit po ganun? Parang ang family namin is dysfunctional. Parang hindi po ako nabe-bless sa aming pamilya. Sabihin mo sa iyong sarili, ngayon lang yan. Sabihin mo sa sarili mo, ngayon lang yan. Pag yung mga yan ay nakakilala ng lubusan sa Panginoon, sasabihin mo naman, Lord, thank you, kasi meron akong pamilyang ganito. Amen? Let us all remember that salvation is personal, but its effect is public. Naniniwala po ba kayong ang salvation ay individual? Unique sa isa't isa? Hindi po pwedeng iligtas ang iyong magulang o kapatid o anak. It is a personal decision that you have to make. However, the effect of this is very public. Paano? Proverbs chapter 11, verse 11. Sa The Living Bible Translation, ang sabi dito, the good influence of godly citizens causes a city to prosper. But the moral decay of the wicked drives it downhill. Ang ganda po nito. Kung gusto mong mapagpala ang iyong barangay, ang iyong city, be a good influencer and be a godly citizen. Kung ikaw ay born again na ngayon, you are already a godly citizen of this city. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi po, pastor, nandyan po yan sa government eh. Sila po kasi ang nagpapatakbo ng gobyerno. Malapit na po ang eleksyon. Maging matalino tayo sa pagpili ng ating susunod na leaders. Gamitin natin ang ating influence through the election. Hindi po ako mag-endorso ng kandidato ngayon ha. I just want you to know na kung ikaw ay iniligtas ng Diyos, it is already a one step, isa na po yung hakbang para ang city at ang nation ay maging pagpapala at pinagpala ng Diyos.
Pero tandaan mo, kapag ang dumadami sa panahon ngayon ay mga wicked people, walang mangyayari, pailalim ng pailalim ang anumang city o nation na kinabibilangan natin. Kaya all the more, we have to share Jesus to our classmate, to our family, to our community, because we don't want the city of Batangas and even the nation of the Philippines as a whole, we do not want moral decay. Ayaw nating mapagaya tayo sa Western culture. Ayaw natin po na magkaroon ng downhill trend pagdating po sa pagiging matuwid ang bansang Pilipinas. And it all starts with us. Sabi mo sa katabi mo, it all starts with us. Ang una pong sisirain lagi ng kaaway ay ang pamilya. Hindi siya pumunta para wasakin lang ang nations. Sisimulan niyang wasakin sa sarili natin and in turn, masira din ang pamilya. Hindi tayo papayag. Amen ba? Hindi madidecay ang morality ng ating bansa. Amen? Una muna tayong maging pagpapala sa pamilya natin bago tayo maging pagpapala sa iba. If we influence our family, we can also influence our city and we can also influence our country. Remember that families are important to God. It is the original design of the Lord, simula pa nung umpisa. When Adam and Eve was created by God, they were not created in isolation. They were created to be together, to be a family. Mahalaga ang kultura na meron ang pamilya, sapagkat kung anong klaseng tao tayo sa loob ng bahay, ito rin ang tutukoy kung anong klase ng tao tayo sa labas ng bahay. Akala lang natin ay kaya nating itago yung ating mga lihim na ugali, but unknowingly, lumalabas ang tunay na kulay. So it is very important to establish a great godly culture in the family. Sa pamilya, tinuturuan po tayo dito that it is not about I. It is about we. Sa pamilya po, lagi nating tatandaan, it is about connections. It is about relationship. It is not about being you alone. It's not about I. It is about we in the family. Because there are 3 I's, letter I, that destroy families. May 3 pong letter I na ipinakita ang Diyos that will destroy or that could destroy families. Number 1 is insecurity. There are 2 issues of insecurity. Number 1 is the issue of completion. Everybody say completion. The greatest problem of any relationship is not the issue of love. It is the issue of self-worth. Ano daw? Hindi po ang issue dito ay pagmamahalan. Naniniwala ako, mahal ninyo ang inyong asawa, mahal nyo ang inyong mga anak, mahal nyo ang inyong mga magulang, kapatid. It is not the issue of love. It is the issue first of your self-worth. Saan mo kinukuha ang worth mo as a person? It will dictate how you have the relationship with others. Ito po ang sinisingitan ng kaaway. Hindi niya muna sisingitan yung love. Ang sisingitan niya muna, your self-worth as a person. Gagawin niyang questionin ang iyong worth, ang halaga mo bilang tao. Remember that you don't need someone to complete you unless that is Jesus. Kompleto ka na kay Kristo. Sino uling may Kristo sa puso? Raise your hands. Ibig sabihin, you're already complete. May asawa ka man o wala, may anak ka man o wala, you are already complete as long as you have Jesus. That should be non-negotiable.
Huwag ka magpapaloko sa kaaway. Hindi. Hindi mo sasabing kumpleto ka hanggat wala kang partner. Hanggat wala kang hinayakap sa gabi. Hindi yakapin mo ang unan mo. Hindi ka magiging kumpleto hanggat wala kayong anak. Yan ang pruweba na pinagpala kayo. That is a deception of the enemy. Hindi ang tao ang magdidikta ng halaga mo bilang tao. Hindi kapwa-tao mo ang magdidikta ng halaga mo. Bakit? Dahil ang tao na kausap mo at nagdidikta sa'yo, hindi yan ang lumalang sa'yo. Yung mga tao nagsasabi sa iyo, ganito dapat ang standards mo, ito yung worth mo as a person, ganito ka dapat. Sandali lang. Check them first. Yang taong yan ba ang lumalang sa iyo? Yes or no? Is there a person that could create up another person? No. Therefore, walang bearing ang sinasabi niya. Kasi hindi siya ang creator mo. May bearing lamang ang sinasabing worth ng isang tao kung ang nagsasalita ay ang creator. Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Ito ang ating worth. Then God said, "Let us make human beings in our image to be like us." Ang katabi mo pala ngayon ay kaimahe ng Diyos. Kamukha pala yan ni Lord. They will reign over the fish in the sea, the birds in the sky, the livestock, all the wild animals on the earth, and the small animals that scurry along the ground. So God created human beings in His own image. And in the image of God, He created them, male and female, He created them. Dito po malinaw na sinabi ng Diyos ang worth natin. Ano yon? Ang worth mo is dugo ng Panginoong Hesus. Ang worth mo, you are created in the image of God. Ang worth mo, binigyan ka ng authority to manage and govern ang buong mundo. Ang problema, minsan hindi natin ginagamit ang authority at hindi natin ginagamit ang image ni Lord na meron tayo. To the fact that we question our identity. Na madali kang maniwala sa mga tao nagsasabi sa iyong wala kang mararating. Madali kang maniwala sa mga nagdidikta sa iyo at sinasabing hanggang diyan ka na lang, di ka naman nagtapos ng pag-aaral, hanggang diyan na lang yan. May mga nagsasabi sa iyo, sa inyong magkakapatid, ikaw ang pinakamahina ang kukote. Sa inyong magkakapatid, parang ikaw ang walang Hindi sila ang magdidikta ng iyong destiny. Only the Creator of the heavens and the earth shall dictate your destiny. And He already said that you are created in His image and you are already given the authority to govern the nations. Therefore, you are like God. Hindi po pwede. Iba po si Lord. It is not me that I am saying, hindi ako yung nagsasabi nito. Ang Bible mismo ang nagsabi that you are created in His own image. That the glory of God is in you. Amen? At sinabi pa dito, male and female, He created them. Meaning to say, if you have a gender identity issue, it is a question of self-worth again. Kasi binanggit dito that the design is male and female. Isang kasinungalingan ng kaaway pag sinasabi mo, I am a male trapped in a female's body. That is a deception. Or I am a female trapped in a male's body. That is a deception of the enemy. So please, know your self-worth so that you can create or foster good relationships. Kapag kulang ka sa self-worth mo at ang kukumpleto sa iyo ibang tao, you will never have any fruitful relationship. Tandaan ninyo, nung nagkaroon ng encounter si Eve at ang serpent, hindi naman kinwestiyon ng serpent si Eve about sa love niya kay Lord eh. Hindi niya sinabi, sigurado ka ba mahal ka ni Lord? O sigurado ka ba na mahal mo si Lord? That is not the question. What was the question raised
by the serpent. Genesis chapter 3, verse 4 to 5. Sinabi po niya, you won't die. Pag kinain mo yung pinagbabawal na bunga na yan na nakaalaman ng mabutit masama, hindi ka mamamatay. The serpent replied to the woman, God knows that your eyes will be opened as soon as you eat it. And you will be like God, knowing both good and evil. Imagine what the enemy distorted the word of God. Sinabi na nga ni Lord, sa simula, Genesis 1:26 to 27, you are already created in my image to be like us, sabi ng Diyos. Tapos biglang sasabihin ni Satanas, pag kinain mo pa lamang yung pinagbabawal na bunga, saka ka palang magiging kagaya ng Diyos. Amen? So meaning to say, pinalundag sa patag si Eva. At si Eva'y narahuyo. Kinain niya ang pinagbabawal na bunga. And in turn, sin was born. Curse was born. Punishment was born. So please, do not find your completion from others. Do not find your completion as a person in the things you do. Pag mas marami akong ginagawa kay Lord, mas validated ako sa Diyos. Pag ako yung malimit na ginagamit ng Diyos, mas sa akin nakatingin si Lord. No. God is always looking towards people who are willing to submit to Him. That is you and me. Issue of completion, and the next one is issue of competition. We are talking about the three I's that destroys family. Una is insecurity. And it is all about issue of completion. And the next one is the issue of competition. Mga mag-asawa, wala pong competition dapat sa inyo. Hindi masusunod ang babae kasi mas malaki ang kanyang sweldo. O kaya naman mas nakapag-aral siya, mas mataas ang degree niya kaysa sa asawang lalaki. O may mas maganda siyang trabaho. Kapag ganun po ang nangyayari, dysfunctional ang magiging family. Because God designed the family in a very specific way. Adam, Eve, and the children. It is a very basic and straightforward na design. Adam, Eve, the children. So there is no competition. Kasi alam mo dapat ang role mo. Stick to your role. Ano yung role na yon? Nasa man ang mandate. Again, this is the role of the man. When God was instructing Adam, wala pa po si Eva. Nung sinabi ni Lord kay Adan, pamahalaan mo ang mundo. Pangalanan mo ang lahat ng mga nag-e-exist na living things sa mundo. Eve was not in the picture. So the mandate was clearly given to Adam. Kaya naman ang tinukso ng ahas ay hindi si Adan. Ang tinukso niya ay si Eva. Bakit? Dahil si Adan, alam niya ang mandato, si Eva, hindi niya alam. So nasa man ang mandate, nasa woman ang pang-date. Tama? Sino po dito ang ang lalaki, matipuno at matapang? Raise your hands. Kung ikaw ay matipuno at matapang, ibig sabihin ang lahat ng pera mo nasa asawa mo. Yan ang simbolo ng isang lalaking matapang, kaya mong lumabas ng bahay na walang laman ng iyong bulsa. You live by faith and not by sight. Bakit? Wala, nasa asawa mo lahat. Kaya okay ka lang magyaya ng date, ang magbabayad ang iyong asawa. Bakit? He who finds a wife finds a treasure. Rare.
Proverbs 18 verse 22. He who finds a wife finds a treasurer. Amen? Kaya mapala daw po ang nakatagpo ng isang babae, isang lalaki na nakatagpo ng isang asawang magaling sa pera. Amen? Buti na lang ang mga taga JA1 family ng mga wives ay puro magagaling mag-manage. Tama po ba? Of course, magkatulong kayong minamanage yan. Pero sa totoo lang, nasa babae talaga lahat ng pera. Amen po ba? Ay tingnan nyo naman ang itsura ng inyong asawang babae. Ay bay, talagang matingkad ang kilay. Oh, talagang pag dinampian mo ang pisngi niyan, mamarka yung iyong fingerprint. Bakit? Maganda, pinagaganda mong maigi ang iyong asawang babae. Kaya huwag mo sasabihin, lalaki sa iyong asawang babae, huwag ka nang mag-make up. Maganda ka na yung pagbangon mo pa lang sa umaga, maganda ka na. Ay sus! Hindi mo pwedeng palabasin yan ng ganyan. Dahil pag nakasalubong yan ng mga marites mong kapitbahay, ang sasabihin nila, oo, pinabayaan na yung asawa. Hindi man lang naibili kahit isang lipstick at isang Jergens para naman kuminis-kinis ang balat. Sa iyo maganda ng asawa mo, totoo, pero ikaw lalaki, representation ka, o ikaw babae, representation ka po ng iyong asawang lalaki pag nasa labas. Sa totoo lamang, kaya hindi ka pinagme-makeup ng iyong asawang lalaki kasi naiinip na yan. Gusto nang umalis niyan. Kasi yan naman, pagkasuot ng lahat, ayos na eh. Pero ang babae po hindi ganon. Remember, nasa man ang mandate, nasa woman ang pang-date. Sabi mo sa katabi mo, parang tayo ang tinutukoy na. No competition. May kanya-kanya kayong role. Sa mga magkakapatid, walang competition sa inyo. Ako, inaway ko lahat ng kapatid ko. Sa mga nakakakilala sa akin. Bakit mo inaway, Pastor? Grabe ka naman. Oo, kasi imaginary sila lahat. Wala akong kapatid. Sa mga magkakapatid, walang competition sa inyo. May kanya-kanya kayong talent at giftings na ibinigay si Lord. Merong magaling kumain, may magaling maghugas ng pinggan. Ganun talaga. Don't be, gusto ko po maging kagaya ni kuya, maging kagaya ni ate. No. May kanya-kanya kayo. Be your own person. Why? Psalms 139 verse 14. And I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous. Of this I have no doubt. Kinreate ka ng Diyos in a very wonderful way. Therefore, hindi mo dapat questionin kung ikaw ba'y mas magaling sa iba. Sapagkat kinreate ka ng magaling in your own way. Amen? You are created wonderfully and fearfully. And this is marvelous in the sight of God. Sabihin mo sa katabi mo, you are God's masterpiece. Pinakaingat-ingatan niya ang paglililok ng ilong niyan. Kaya huwag mo sasabihin, parang ilong ko po gusto ko po medyo, parang ilong ko po boneless. Huwag mong isipin yun. Basta ang isipin mo, you are created in a wonderful way and not your facial features will define you. And you don't need to compete to your classmate, to compete to your office mate, para lamang sa iyong itsura at physical na kaanyuan. Mahal ka ng Diyos kung anong itsura mo ngayon. Hindi mababago yan ng kahit ano pa mang koloreta sa mukha. Amen? Another issue of the family, which is a very glaring issue nowadays, is the issue of isolation. Una, issue of insecurities. Now, issue of isolation.
Hindi na raw po valid ngayon ang phrase na no man is an island. Kasi marami na raw po ngayon ang single at gustong-gusto nila sila ay isolated at nag-iisa. Kahit nga raw po sa bahay, sa pamilya, kanya-kanya sila. Si tatay nasa may terrace. Si nanay nasa kwarto o kusina. Yung mga anak kanya-kanyang kwarto. Sa isang araw hindi nagkikita. Kailan lang magkikita? Pag mayroong may birthday at pag Pasko. Totoo po yun. Nangyayari ho yun sa panahon ngayon. Alam mo kung bakit? Kasi hindi kayo talaga nag-iisa. Meron kayong karelasyon. Ha? May karelasyon, pastor? Napaka-judgmental mo naman. Ito ang karelasyon nyo ngayon. Basa, malakas. Sabihin mo sa katabi mo, tayo talaga ang pinag-uusapan. Paano mo hindi ka relasyon ng cellphone mo, diyan ka lagi nakatingin? Dala-dala mo sa CR na para bang yan ang gagamitin mo. Ano yung sabon? 3 hours, 4 hours ka sa loob ng CR. Nasa hapagkainan kayo, lahat kayo. Sabi mo sa katabi mo, aray ko. Sa halip na kayo'y nag-uusap-usap tungkol sa kabutihan ng Diyos sa maghapon, lahat kayo'y nakaganon. Pag nawala ang cellphone, nasaan ang cellphone ko? Ilabas mo ang cellphone ko. Grabe. Sabihin mo ulit sa katabi mo, parang may kilala akong ganun. Wala sa JA1 nun, wala. Ang tinutukoy ko lahat nung nasa labas. Hindi natin alam, we are being isolated by the enemy. Oo, sige, okay na yan. Kailangan mo yan. Yang kausap mo dyan, hindi ka niyan huhusgahan. Sino bang kausap mo? Si ChatGPT. Lahat pa ng gusto mong malaman, sasabihin yan. Eh pag kinausap mo ang parents mo, huhusgahan ka niyan. Diyan ka na lang sa cellphone mo. That is a deception of the enemy for the families to be separated. Kala natin wala lang yon? Hindi mo napapansin, lumilipas ang mga panahon, mga linggo, mga buwan. Hindi mo nakilala ang anak mo. Hindi mo nakilala ang magulang mo o kapatid mo. Why? Because they have already their own world. Kain na ikaw. Oho. Kapatid, hindi dapat ito maging norm ngayon, lalo sa JA1 people. Kapag kayo nasa hapagkainan, itago ang mga cellphone. Ilabas ang iPad. Hindi. Walang gadget. Pag-usapan ninyo kung anong ginawa ng Diyos sa maghapon. Kakampipiyok na. Pagka kayo hindi pa sumunod, kapipiyok ko na din eh. Kasi gusto ni Lord nakikita ang pamilyang iisa at buo. Saan mo nakita yun, Pastor? Psalm 133 verse 1. Look at how good and pleasing it is when families live together as one. Hindi live together one by one. Hindi. Live together as one. Hindi kayo nag-i-exist lang sa bahay para kayo'y nandoon. Nasa bahay kayo para mahalin nyo ang isa't isa, mag-usap kayo, parangalan nyo ang Diyos sa inyong pamilya, para maging isang inspirasyon kayo sa marami. Amen? Sabihin mo, ako yun. Sabihin mo sa katabi mo, inspirasyon kita. Ito po ang ayaw ni Satanas sa lahat. Ayaw niya na ang pamilya ay iisa at united.
Kaya nga winasak na una ni Satanas ay relasyon eh. Nino, ni Adan at ni Eva? Hindi. Sumunod na lang yon. Winasak niya ang relasyon ng ama sa anak. Pinagdudahan ng anak ang pag-ibig ng ama. Nasira ang relasyon. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo papatalo kay Satanas. Studies show that families that have dinner together in at least 4 times a week without gadgets on the table has a 98% chance of staying together, and children have high self-esteem. Hindi ko maintindihan sa anak kong yan lagi nang sinasabi niya, siya ay may ganitong problema. Hindi ko na maintindihan. Pinagpe-pray ko naman niya, sinabi ko sa kanya, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka. Hindi ko maintindihan. Baka kulang kayo sa staying together without gadgets. Baka laging doon nakatutok ang iyong anak, hindi mo alam kung ano-anong napapanood niyan. As young as 3, 4 years old, pwede yang maka-access sa mga worldly things sa internet. Sa biyaya po ng Diyos, ang aking mga anak, I am not exposing them to Facebook. 10 years old, 9 years old. I'm not exposing them to YouTube or any worldly contents. Kawawa naman, pastor, ang anak mo, hindi sila up to date sa mundo. Okay lang. Ako na ang mag-a-update sa kanila. Ako na ang filter nila. Kasi pag nanood sila, walang ka-filter-filter yun. Pag nagtanong sa akin, i-update ko. Walang problema. Hindi ako mananawang mag-update ng mag-update. Basta alam ko, hindi ko sila susubuan ng basura. It's okay that they are not updated sa mga nangyayari sa mundo. Ang mahalaga, ipine-prepare ko sila, naming mag-asawa, ang aming mga anak, sa kanilang pupuntahan sa mundo by building a rock-solid foundation of Jesus and His principles. Pag yan ang itinuro mo sa iyong anak, yan ang kanyang kalalakihan, hindi niya iiwan niyan kahit ma-expose sa labas. Bakit po ganon? Yung anak kong binild ko ang foundation kay Jesus, nung lumabas po ay naging pasaway pa rin. Kapatid, kaya nga foundation, hindi mo nakikita. Pero ang magpapatunay dyan na siya'y may pundasyon ni Jesus, babalik at babalik yan sa kanyang pinuntahan, sa kanyang sinimulan. Kaya kung ang anak mo ay naging pasaway, ganun ako. Pasaway ako. Before. Ngayon, medyo na lang. Hindi. Sa biyaya ng Diyos, binabago araw-araw. Sadyang dadaan sa ganong phase? Basta huwag kang bibitiw sa iyong connection, sa iyong staying together, sa inyong dinner together, at least 4 times a week, without any gadget, nakababa lahat. Minsan si tatay ang nangunguna Tamoring reels na are. Ay, talaga. Everybody say, I love my family. No wonder hindi nag-o-open si Mr. kay Mrs. o si Mrs. kay Mr. Ay kasi meron na nito Okay na yun No wonder hindi nag-o-open ang kuya at ate sa parents niya kasi walang open line of communication. Everybody is so busy. And then you want to, anak, mag-open ka naman sa akin? No need. Okay na to. Hindi pa uli ang lahat. Pwede nyo pang simulan. Pwede nyo bang palitan ng kultura. Amen? At ito'y nagre-resulta sa pangatlo. Irreconcilable differences. Nagkaroon ng insecurity, nagkaroon ng isolation, hindi na sila magkakilala, nagkaroon na ng mga differences na irreconcilable, di umano. Ano ba yung irreconcilable? When you say irreconcilable differences, what do you mean?
Hindi na mapagbati. Hindi na raw pwedeng magbati. Hindi talaga. Wala talaga. Hindi talaga sila nagmamatch. Ganun na. Separation na yan. Yung sumuko ka na kasi hindi kayo magkasundo. Alam mo, sa totoo lang, hindi totoo yung hindi kayo magkasundo. Masyado lang mataas ang pride nyo parehas. Walang may gustong magbaba. Tatandaan nyo ito. Sa isang argumento, ang nagpapatalo, ang nananalo. Ulit, sa isang argumento, ang nananalo ay ang nagpapatalo. Kaya nga tayo mga lalaki, ang spelling ng ating pangalan, M-A-L-E. Mali. Ang tama ay ang marunong umamin ng pagkakamali. Hindi na natin pagdidiskusyonan kung sino ang may mas magandang prinsipyo sa inyong dalawa. Basta kung sinong unang aamin at siya'y nagkamali at sasabihin, ay siya, honey, forgive me. Yun ang tama. Paunahan kayo sa pag-amin. May kausap pa ba ako? Sabi mo sa katabi mo, umamin ka na. I declare and decree, walang JA1 family na maghihiwa-hiwalay. Walang JA1 family na magiging insecure sa isa't isa. Walang JA1 family na magiging isolated sa isa't isa at bababad ng bababad sa gadget. Walang JA1 family na hindi magbababa ng pride. Kung ikaw ay anak, simulan mo nang bitawan ng paunti-unti ang iyong cellphone. Do not create a new world inside your gadget because that world is not existing. That is just a man-made and unreal world that you are making. Tayo pong mga magulang, let us start by being a model. Do not create a new world, a digital world for your children. Amen? Now, how do we cherish our family? At maiwasan natin yung tatlong I na yon, na dangers. Una, be considerate. Always remember, ang mapagmahal ay laging nananalo. Ang mapagmahal, ang laging stress-free at hindi masyado nakakasakit. Pero yung laging merong nabanggit ko last week, laging na-offend, masasakitin po yan. Remember that there is no such thing as a perfect family. Bakit kaya yung pamilya ko hindi perfecto? Ang tatay ko'y ganito, ang nanay ko'y ganun, yung mga kapatid ko'y ganito. Sa pamilya po, kahit Kristiyano na po kayo, laging meron diyang challenge inside the family. Lagi diyang merong anak na parang, pare-parehas mo naman, pinakakain, pantay-pantay naman, pero bakit may anak na parang lumalabas na? Sabi nila ay black sheep. Ako nga po, iisang anak na nga lang ho ako. Wala na hong pamimilian sa amin. Ay ako po'y sumablay pa eh. Gaano kahirap po sa aking magulang yun. Nung kabataan ko, high school, college, mabisyo. Walang pamimilian. Pero sila ba'y sumuko? No. They remain considerate. They remain patient. Kapag ako'y natutulog, sinasabi nila, nilelehans nila ako magkasama. Sila. Ang anak kong ito, magpapastor ito. Ang anak kong ito, magiging lingkod ng Diyos, magiging blessing sa amin, magiging blessing sa lahat ng tao. Yung mga sama ng ugali nito ay magiging mabuting ugali in Jesus' name. Every night, ganun.
Kaya praise God. Dumating din ang time, hinuli na ako ng Diyos. Kung ang iyong anak ay hindi pa holy, huwag kang matakot, mahuhuli yan ni Lord. Kung ang anak mo ay hindi pa holy, huwag kang matakot, hindi nahuhuli si Lord dyan. May tamang panahon si Lord dyan. Huwag mong titigilan. Huwag mong ipagtutulakan. Pag siya'y nagkakamali, huwag mong ipagtutulakan. Bagkus lalo mong iparamdam sa kanya, anak, ano man ang gawin mo, anak kita, mahal kita. I want us to be a real family. Kung minsan, anak pa ng pastor. Sila yung mga nagagalit. Why? There's no such thing as a perfect family. Isipin mo na lamang, bumubuo ng testimony ang anak mo. At pag yan ay nahuli ng Diyos, magiging isang nation transformer yan. Magiging isang history maker yan. At ang mga kanyang pinagdaanan, kagaya ng nangyari po sa akin, lahat ng pinagdaanan ko, nai-share ko ngayon sa mga kabataan, nai-share ko sa maraming tao, para sila'y makapanalamin ng kanilang mga buhay. Sabi mo sa katabi mo, bumubuo ka ng salamin. Para pag tumingin sa iyo ang iba, ay makikita nila ang glory ni Lord. Amen? Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, you are super blessed. Walang perfect family, pero mayroong successful family. There is no such thing as a perfect family, but there is a successful family. Ano po yung successful family, Pastor? Accepting the imperfections is what makes a successful family. Kung ngayon pa lamang hindi mo tanggap yung anak mong medyo pasaway, you cannot be a successful family. Kung hindi mo matanggap yan, sino ang tatanggap? Hello? Kung nahihiya ka dyan, sinong magiging proud for them? Hello? Hello? Once you accept them, yung acceptance mo, ang magbabago sa kanila. Paano nyo nasabi, Pastor, yon? Ikaw ba? Nung tinanggap ka ni Lord, maayos ka ng tao? I will ask you. Nung ikaw ba'y lumapit sa Diyos at ikay niyakap ng Panginoon, ikaw ba ay bihis na ng matinong tao? O nung niyakap ka ng Diyos, ikaw ay puro bahid pa ng putik, puro sugat, puro dumi? When we went to God and approached Him, He never said, maglinis ka muna, Otoy. Maligo ka muna bago kita yakapin. Jesus said, come to me, all of you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. Kung meron kang anak ngayon, na sa tingin mo'y madungis, madumi, ang pinagdaanan sa buhay, yakapin mo. And your tender love and hug and embrace ang magbibigay sa kanya ng assurance that he has a good father, that he has a good mother. A successful family is not about the many achievements. It is about how you accept and deal with the imperfections inside the family that makes you a successful and happy family. May kausap po ba ako? Kung ikay may natututunan ngayon, palakpakan mo nga si Lord ng malakas. Ephesians chapter 4 verse 2. Be humble and gentle in every way. Ibig sabihin sa salita, sa kilos, sa pag-iisip, be humble and gentle. Be patient with each other and lovingly accept each other. May sinabi ba dyan na, accept each other if they are good. Accept each other if they love you also. No. Ang sinabi lang dito, just accept each other. Whether imperfections
whether strengths and weaknesses, just accept each other. Ang lahat po'y nagkukulang, walang taong walang kahinaan, so bear with one another. Ipanalangin mo na hipuin ng Diyos ang asawa mo, ang anak mo. Ipanalangin mo siyang mabago araw-araw gaya na nangyari sa buhay ko. Kaya nga po dapat lahat ay madala natin kay Kristo. Kasi sa kapapanalangin mo, yan taong yan hinihipo ng Diyos at binabago. Hindi naman agad evident ang results, but there is change. Amen? Sino po dito na kung gusto niyang makita ang paglago ng isang halaman, titingnan niya ito sa kanyang bunga? Pastor, bunga ang tinitingnan para makita kung malago ang halaman. O kung may, yes, nandun na tayo. Makikita mo lamang kung tunay niyang malago o matatag kapag bumagyo. May bunga nga yan, paano hindi naman bumabagyo? Padalhan mo ng 2 bagyo, magkasunod. Pag yan ay nanatiling nakatindig, naniniwala akong matibay yan. Pero kapag yan ay natumba, kahit pa marami ang bunga, ibig sabihin, fake ang bunga niya. Fake ang lakas niya. So anong titingnan mo? Titingnan mo kung ang ugat mo'y lumalalim. Kung ang ugat mo'y lumalalim sa salita ng Diyos at sa pag-ibig ng Diyos, kapag napakalalim yan, kahit anong sipa ng kaaway, kahit anong bayo ng bagyo, hindi ka tutumba. Ang mga bunga mo'y mananatili sapagkat ikaw ay nakatanim ng malalim sa kanyang salita. Therefore, what we need right now to be able to accept each other is that you should be rooted to the love of God. Pangalawa, una is to be considerate. Understand. Be consistent. First, be considerate. Second is be consistent. Huwag babaguhin ang nakasanayan. Kayong mga lalaki, nung nanliligaw kayo, ang gagaling. Pinagbubukas mo ng pintuan si Mrs. ng sasakyan. After 20 years, pinagsasarahan mo na. Noong una, holding hands kayo, nasa kalsada. Talagang bagal ng lakad nyo, tuwan-tuwa kayo. Kahit kainitan ng araw, parang feeling ninyo, nasa langit kayo parehas. Nasa buwan. Pero nung naging asawa mo na at nagkaroon na ng baby, may 1 kilometro ang layo nyo sa isa't isa. Sinisigawan mo ba, hoy, bilisan mo! Mamadali tayo, anong oras na yung asawa mo? Dali lang. Kung nakasanayan yan na iniingatan mo siya, ituloy mo kahit 20, 30 years na. Kung nasana yan na binibigyan mo ng regalo, ikaw sinanay mo. Hahanap-hanapin yan. At kapag may nabago, may trust issue. Pastor, problema ko yung asawa ko, hindi ko lang nabigyan ng bulaklak nung February, talagang ako'y tinampuhan na ako nakalimutan niya na yung 19 years na binigyan ko siya ng bulaklak. Nung ika-28 year, hindi ko lang nabigyan, nagtampo. Ba't ganyan yung mga yan? Tinitingnan nila yung pangit, hindi nila nakita yung 19. Ikaw ang mali, hindi ka consistent. Why? Consistency builds what? Trust. Ang binibuild ng consistency is trust. Kaya kung consistent ka sa ginagawa mo, you are building the trust of your partner, building the trust of your children. Amen? Pangatlo, be constant. Again, sabihin natin, huwag babaguhin ang nakasanayan. Last but not the least, be constant. Katabi mo ba yung asawa mo ngayon? Sabihin mo sa kanya, ikaw ang aking palagi. Sabi, ano ka palaging ano ka? Palaging inaaway, palaging inaasar. Hindi yon. Ikaw ang aking palaging pipiliin araw-araw. Ikaw ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko sa buhay ko.
Sabi nga nung kanta ni Casey Tandingan sa huli, babalik pa rin sa yakap mo. Ba't nagkukurutan kayo? Wag dito, wag dito. Hanggang sa huli, palagi pipiliin kong maging sayo. Tama ba yung lyrics ko? Kasi the third key to cherish your family is to be a constant to them. Ikaw yung palagi nila. Ikaw yung palaging maaasahan. Ikaw yung palaging nariyan. Si Lord po ay never-ending constant ng lahat ng Kristiyano. Walang question kay Lord, pero ikaw, are you a constant to your family? Mga tatay, taas ang kamay ng mga tatay dito. Tumaas na rin yung kamay ng mukhang tatay. Lahat tayo, mga kapatid. Our roles are to be good providers of the family. Tama po yan, pastor. Kaya po ako'y nag-a-abroad, pumupunta ako sa iba-ibang lugar, nagpapakapagod para po mag-provide ako sa aking family. That is correct. Tama yon. Pero kulang yon. Ha? Kulang pa yon. Kasama sa pagiging good provider ng Ama, ang pagiging constant presence mo sa iyong asawa at sa anak. Hindi nila pwedeng maging constant presence ang video call. Iba pa rin yung kasama. Mahirap po ang buhay sa Pilipinas, pastor. Hindi mo lang naiintindihan. Alam ko yun at ako'y taga-Pilipinas. Pero bakit pinili namin mag-stay dito sa Pilipinas? Ang ganda ng buhay namin sa abroad. Kasi alam namin, kapag ikay may tiwala sa Diyos, at ikaw ay may tiyaga, ilabas mo dyan, kapatid. May tiyaga ka sa iyong trabaho o sa pinagagawa ng Diyos sa iyo, hindi kayo pagkukulangin. Talo mo pa nag-a-abroad, promise. Alam mo, ito yung kailangan ng lahat ng mga tao kapag nasa Pilipinas ka. Tiwala sa Diyos, magtiyaga ka sa pinagagawa ng Diyos sa iyo at sa trabahong meron ka. May 2 pong barko. Sabay silang magta-travel. Iisa ang destination nila. Yung 2 kapitan nagpustahan. Ang mahuhuling makarating doon sa destination natin, magbabayad ng malaking halaga. So nag-agree sila. Yes, deal. Ay ang kanila pong mga makina ng barko ay steam-fired. Ibig sabihin, kailangan ng continuous supply ng fuel. Eh, konti lang naman lagi ang dala nilang fuel, just good enough to make it to the other side. At dahil po sila'y nagpustahan, ang isip nila, hindi, kailangan ko manalo, I will do whatever it takes para bumilis ang takbo ng aming ship. And they did it. Umabot po sa point na yung isa na kapitan, nung wala na siyang mailagay doon sa sinusunog ng apoy, ang tinapon niya ay mga bagahe ng mga pasahero. Kasamang naihagis doon sa apoy. At siya ang nanalo. Hindi siya yung nagbayad doon sa dulo. Nagtagumpay siya sa kanilang race. Sa pustahan. Pero maraming naisakripisyo na gamit ng mga pasahero. Anong puntos ko po? You achieve something great at the expense of other people's losses. May nakuha ka nga dito, meron namang umiiyak doon. May na-achieve ka nga dito, meron namang nasasaktan doon. Ang tanong dito, worth it ba? Yung nakuha mo, more than sa nawala sa'yo? Worth it ba na marami kang milyon na ibinapadala mo sa iyong mga anak, pero hindi mo naman nakikita ang kanilang paglaki? Real talk tayo ngayon, mga kapatid. Ito yung lesson dito. You cannot always have the best
of both worlds. You cannot have a piece of cake and you ate it at the same time. You cannot always have the best of both worlds. Laging may isasakripisyo kang isa para makamit mo ang isa. Kikita ka ng malaking pera sa abroad pero nasacrifice mo naman ang relasyon mo sa iyong asawa at sa mga anak. Nagkaroon naman sila, pastor, ng maraming pong mga gamit, na-provide kong pag-aaral and everything. Pero nawalan naman sila ng security and steady feeling na dala ng isang ama o isang ina. Being constant means maintaining balance in the family. Parang barko ang pamilya. Kailangan mong balansehin, ititimon mo yan. Pag nawala ang kapitan, pwedeng sumalpok sa iceberg at lumubog. Kailangan balanse lang tayo. Everybody say, balance is everything. Mahal nyo ba ang pamilya nyo? Sino dito ang hindi niya kayang ipagpalit ang kanyang pamilya ngayon? Kahit pa ang apelyido mong ipapalit ay Sobel de Ayala, mas pipiliin mo pa rin ang iyong pamilya na Perez, Cruz, o Mendoza. Remember this, there is always balance in the family. Family is our first ministry, but family is not the only ministry. Bakit po? Meron po kasi iiwan na nila ang kanilang pamilya para sa gawain ng Diyos. Mali. Meron din naman, nasa pamilya na lang sila. Hindi na ako maglilingkod kay Lord. Mali. Not balanced. Family is our first ministry, but it is not the only ministry. There is no healthy relationship outside if there is a broken relationship inside the family. Sino po dito ang gusto niyang magkaroon ng isang successful family? Yung lahat ng gustong i-cherish ang kanyang pamilya, tumayo. Yung lahat ng mahal niya ang kanyang pamilya, tumayo. Pastor, kailangan din namang magsakripisyo para pakita kong mahal ko ang aking pamilya. Again, the question is it worth it? You have to answer the question again. Worth it ba yun? Today, I will declare that every JA1 family will be a successful family. Na walang JA1 family, mga kabataan na mabubulid sa depression and anxiety because of the absence of the parents. Pastor, ako na may nasa bahay kasama ko naman ang mga anak ko, lagi ka naman naka-cellphone. Give time. Open the lines of communication to your children. Ngayon, kung narito ang pamilya mo, pwede ba pumunta ka ngayon sa pamilya mo? Tabihan mo yung nanay, tatay mo, asawa mo, kung narito ka. Kung kumpleto kayo ngayon, be close. Come on. Be close to one another. Hanapin mo, sige. Kung ang anak mo narito, Hallelujah. God loves the family. God loves JA1 family. God loves your family. Hindi siya papayag masira ang pamilya nyo. Huwag ka ding pumayag. Ngayon, habang kasama mong iyong pamilya, may dalawa kang sasabihin sa kanila. Una, I'm sorry kasi. At pangalawa, thank you for this. Baka hindi mo pa napapasalamatan ng nanay at tatay mo sa kanilang pagtatrabaho, pag-aalaga sa'yo. Thank them. Nagkakaroon lang kayo ng miscommunication, but that's fine. There's always a second chance. Kung ikaw ay isang magulang at naging malupit ka sa iyong anak, say sorry. Come on, talk. Hindi kayo sanay, no? Ngayon nyo simulan ang habit na ito. Because every habit starts with a simple gesture
of love, of forgiveness. Tell them how you love them. Kasi ayaw nating mabuhay tayo sa regrets. Pwede mo naman siyang hindi patawarin, pero hanggang kailan? Pwede ka rin hindi mo siya kausapin, pero hanggang kailan? Gusto mo ba? Nandun na siya sa box? Doon mo palang sasabihin, sorry. At mahal kita. At salamat sa lahat. Huwag kang papayag. Ngayon pa lamang na mararamdaman pa nila, maririnig pa nila, mararanasan pa nila, ngayon mo na gawin at sabihin. Huwag kang mahiya. Cherish your family. Lord, tinataas ko sa inyo ang mga pamilyang naririto. At kung wala rito ang kapamilya mo ngayon, I declare, hindi pa sila born again, maboborn again sila this year. Bakit? You will show to them that you cherish them. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Hawakan mo ang kamay ng iyong kapamilya. Come on. And I will release blessings from the Lord unto your hands. Panginoon, ang deklarasyon ko, and I declare and decree in Jesus' name, pagpapalain mo ang bawat mga tatay, that they will not need to sacrifice the absence in the family just to provide. Lord, bibigyan nyo sila ngayong taong ito ng wisdom to start a new business. There is a breakthrough in their finances this year. And I declare, Lord God, kahit sila po'y nasa Pilipinas, kaya nilang tumbasan at higitin pa ang ina-achieve ng mga nag-a-abroad. Lord, walang kalugihan sa sino mang nagtitiwala sa iyo at nagtsatsagang sundin ang kalooban mo. Mahal mo ang mga tatay, Panginoon. I also pray for the moms. Lord, let your patience manifest always in their lives. Panginoon, yung kanilang pagiging matiisin, i-reward mo. Yung kanilang magiging mapanalanginin, Panginoon, makikita nila ang bunga ng kanilang mga panalangin. Lord, I pray that the moms will be blessed with so much love na kaya nilang protektahan, Panginoon, ang kanilang family from all deceptions of the enemy. Lord, you will give them a divine wisdom in nurturing their children. And I pray, O God, that they will always be united with their husband. No competition, no lies, no infidelity, no separation, no adultery sa bawat JA1 couples and families in Jesus' name. And I pray for the children, Lord, that you will give them the desire to always honor and respect their parents, even though hindi mag-match ang kanila pong mga principles because of the age gap. I pray, O God, that all these children will just look unto you, the finisher and perfecter of their faith. And Lord, ibe-bless mo ang kanilang pagsunod sa kanilang mga magulang. Mangyayari, O Diyos, na hahaba at lalawig ang kanilang buhay sa lupa sa kanilang pagsunod at paggalang sa kanilang mga magulang. Ibe-bless niyo po, Panginoon, mightily ang mga masunuring mga anak at bibigyan niyo pa sila lalo ng mas matindi pang desire to not only obey their parents but also to obey you as their Lord and Savior. Lord, I declare, walang JA1 family, couples, clans, mga angkan and generations na magpe-perish. They will all experience blessings, favor, prosperity, anointing, answered prayers. Kung may mga nagkasamaan ng loob ng mga mag-asawahan, I release healing upon their hearts now. In Jesus' name. Salamat, Lord. Kile-claim na namin ang katagumpayan. And starting today, O God, hindi kami makukonsume ng aming gadget. But we will be
united as one, as you intended us to be. Salamat, Lord. I seal this declaration with your blood. And habang nakataas ang aming kamay, come on, raise your hands. Ang ibibigay nyo ngayon is a super blessed, anointed, full of favor, holiness, and righteousness sa lahat ng JA1 families. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. Yakapin mo ang mahal mo sa buhay, pasalamatan mo siya. To God be the glory. Thank you.